So, good day mga boss. So, yan. Magbe-breed ako ngayon ng beta, no? So, ibibideo ko na rin para mapanood nyo, no? At para sa mga newbie. So, ito yung mga breeder ko. Ayan. Magseselect ako dyan ng breeder na ibibreed ko, no? So, madali lang naman mag-breed ng beta. Panoorin nyo lang to. So, dito nga lang ako nagbe-breed, no? Sa lagay ng ice cream. Ayan. So, kung magbe-breed kayo, pwede rito, pwede rin planggana. So, pero dito ako nagbe-breed. Tapos, yung tubig, mga 2 inch lang. Yan. So, talagang konti lang yung tubig niyan. Para pag na-hatch na yung mga egg ng beta, so, pag napisa, hindi malulunod, yung mga fry, So, hindi mahirapan yung male mag-alaga. At syempre, stock water ang gagamitin. So, gagamit din nga pala ako nitong bubble wrap para dito nila ilalagay yung mga egg nila, So, pag naglabas na ng mga itlog yung mga beta natin, so ilalagay nila dyan. So, pwede kayong gumamit ng plastic pang yelo o kaya bubble wrap, para doon nila ilagay. Ang kahalagahan lang nito mga boss, itong plastic na to, So, dito kasi ilalagay ng male beta yung bubble nest nila, para doon niya isisiksik yung mga eggs nila ng female, So, next, ito naman mga boss, dahon ng talisay, So, ito yung dried na dahon ng talisay, So, yung mga nalalaglag na sa lapag doon sa puno, huwag nyong gagamitin yung kulay green pa. Dapat ganito na yung mga nasira na dahon. So, yan ang mabisa sa mga beta, So, ito, lalagay natin to sa mga lagay ng pagbibreedan natin para mas makondisyon pa sila, lalo yung mga fry. So, lagi nyo tatandaan mga boss, itong talisay, bago nyo ilagay sa mga sa mga lagayan nyo, huhugasan nyo muna. So, tanggalin nyo muna yung mga alikabok para hindi humalo sa tubig, So, maglalagay lang ako nito na konti dito sa lagay natin ng mga breed natin, So, dito natin ilalagay yung talisay. Yan, kasi pwede rin dyan ilagay ni male beta yung mga eggs nila, Minsan kasi hindi naglalagay sa plastic, kaya nilalagay ng male beta dito sa talisay leaves. Ganyan ang ginagawa ng beta, And tataguan din yan ng mga female beta natin pagtapos nila mag-breed para hindi sila atakihin ng male, So, yan ang kagandahan sa talisay. Pwede magtago dyan yung mga female natin, So, nalagyan naman na natin lahat. Ayan, ayos na yan. So, next mga boss, beta. So, ilalagay ko na muna yung male. Ayan, para ma-fill yan na teritoryo niya yun at hindi siya basta-basta mabubuli ng female, So, mas maganda, mas alpha yung male natin kumpara sa female natin, So, pwedeng sabay din naman, pwedeng gantong method. So, kayo nang bahala. So, yan mga boss. Nilagay ko na yung female dito. So, ayan, nagliligawan na sila, So, sa mga ibang nagbe-breed ng mga newbie, so pag hinahabol ng male yung female, normal lang yon na nagbubugbugan yan. So, may mga time naman na ganito yung mga ganito yung mga breeder nyo, yung hindi sila masyad naghahabulan, So, mapapansin nyo yan. Pero pag ganito, hindi masyad naghahabulan, madali maglabas ng itlog yan. Kasi ibig sabihin, gusto nila yung isa't isa, hindi na pupwersahin ng male yung female para makipag-breed sa kanya, So, pansin ko naman dito, mapapadali yung itlog nitong mga to dahil hindi sila masyado naghahabulan. Ayun, parang ang na nila sa isa't isa. So, ganyan lang mga boss. So, ang pagbe-breed, breed lang ng breed, pero dapat condition yung male and female nyo para may ilalabas na itlog. So, wag nyong i-breed pag hindi condition. So, kita nyo naman mga boss, nagfi-flare silang dalawa. Ayan. So, madali na yan mag-breed mga boss pag ganyan. Ganyang attitude ng beta, napakadali na yan. Ganyan lang kadali mag-breed ng beta mga boss. Pwede nyong gayahin, pwedeng hindi. So, choice nyo yan,
So dito mga boss, ito nga pala yung yung ilalagay ko sa sa mga grow out na So ito yung brinid ko na beta nung nakaraan. So yan, mga na sila, free swim na sila and nakakain na rin sila ng BBS. So pwede na sila ilagay sa grow out nila So ito yung mga fry ng Dumbo Ear natin. Ayan, so mga puti yung fry niya. Ang dami. Ang dami niyan mga boss. Ayan, ang dami. So, marami tayong papalakihing beta. So, dito rin marami mga boss. Ayan Di ko alam kung kita ba eh. So, yan. Ang dami niyan Ito, mga fry naman to ng ng candy koi. So, ayan, mayroon tayong fry ng candy koi dito. Ayan, halos magkakasinlaki lang sila kasi sabay-sabay lang din sila na hatch So, ayun lang maganda pag magbe-breed kayo, dapat marami na kasi di nyo alam kung magsasucess pa o hindi Kaya mas maganda marami, mas mataas ang porsyento na may mag-success kahit isa. Diba? Hindi kayo masisiro. Kita nyo naman ang daming fry. So, ganun lang yung proseso ko mag-breed, napaka-simple lang. Dito rin ang dami mga candy koi. Yan mga boss dami. Hindi ko alam kung kita ba sa video, pero ang liliit pa ng iba Pero pwede na to ilipat ng grow out. So naglilipat nga pala ako ng grow out ng mga beta fry kapag nasa 1 week pa lang sila So mga 6 to 7 days nililipat ko na yan kahit hindi pa pulyot yung tubig So yan, so magsusurvive naman yan sila basta i-proseso nyo lang ng tama sa sa grow out So bago nyo ilipat sa grow out mga boss, i-acclimate nyo muna. Ayan, so naglagay nga pala ako dito ng tubig sa grow out nila. So i-acclimate ko muna sila dito Ayan na sila. So mas matagal, mas maganda. Ayan, so acclimate na muna natin sila dito para pumantay yung temperatura ng lagay nila sa planggana. Ito nga pala yung mga boss, yung nasa 1 buwan na beta fry ko. Ayan, so medyo lumalaki na sila Ayan, so to, halo-halo rin to pero karamihan dito platinum white. Yung iba dito na jarring ko na. So yan ang bibilis na nila lumaki. Pinapakain ko sila ng ng BBS tsaka dapya. Ayan, so ito naman yung mga fry ko na sobrang rami rin. Ayan, so hindi ko alam kung kita pero marami to mga boss. Ayan, yun napakarami niyan. So ang daming nabubuhay sa mga breed ko ngayon ng beta So ang daming laman nitong tub na to. So siguro mamumroblema ako nito pag kapag jarring na kasi ito mga boss, buhay na to Huwag lang tatamaan yung planggana ng sakit yung tubig dahil possible maubos. Ayan mga boss, ang dami. Hindi ko alam kung kita nyo ba pero marami to. Ayan parang parang maliliit na pagkain ng manok. Ang dami yan. Solid mga boss. So ito i-jarring ko muna yan. So bago yung marami na yan. Pero dito may mga na-jarring na ako. Ayan, so halo-halong strain din pero papalakihin pa to. Hindi pa to na-gender yung iba na-gender ko na pero yung iba hindi pa. So ito yung mga natin, mga bote. So yan mga boss, na-acclimate ko na. So pwede na nating pakawalan dito sa bago nilang tubig Yan, so check nyo baka may naiwan doon sa niya wala naman. So pakawalan na natin. Pwede kayong mag-acclimate mga boss, mas maganda, mas matagal kapag mga beta fry So
Pwede nga isang araw, 2 araw, 3 araw eh, no? So, ayun, sure ball talaga na pantay na yung temperatura ng tubig nila sa tubig ng paglilipatan nila. So, pag hindi kasi pantay yan, tas binigla nyo, possible ma-stress yan, malulusaw yan mga boss, kasi mawawater shock sila. So, ganyan lang maglipat ng fry. So, ito, okay na yan sila dyan. Magana yan sila, magpupuntahan niya sila sa gilid, no? Pero, pag maganda-ganda naman yung temperatura, mag-freeze yan. Maghahanap kasi yan sila ng makakain nila, no? So, lalagyan din natin sila nitong pagkain. Ayan, BBS, bagong hatch. So, lalagay natin yan sa kanila para pang ano nila, no? Pang ano nila, pangkain nila, no? So, yan. So, mas maganda laging busog yan, eh. Para mas mabilis silang lumaki. Pag mas malalaki na sila, hindi na sila basta-basta na-stress, no? Yan, no? Parang mga ganito mga boss, ang dami. So, ganyan lang mga boss. Simple lang mag-breed, ganun lang yung proseso ko, and ganito lang ako maglipat sa grow out. So, kita nyo naman yung resulta. Ang daming beta fry, no? So, nakapag-jarring na rin. So, kayo na lang bahala kung gagayahin nyo o hindi. So, basta ako, sinishare ko lang yung experience ko sa inyo, no? So, lalo sa mga newbie, ganyan lang mag-breed. Kung gusto nyo, ganyan lang. So, pero pansin nyo mga boss, puro short fins lang ang binibreed ko. Dahil, mas maganda yung short fins para sa akin kumpara sa long fins. Kasi masyadong masiselan yung long fins na beta kumpara sa mga short fins. So, yun lang. Gandito na lang. Yeah.